Magandang umaga po. Pwede ba? Yan. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. At katulad ng sinabi ni Pastor, walang matutulog sa inyo. Dahil kapag kayo natulog, tutulugan ko rin kayo. Kami pong mag-asawa ay huling pumasok. Bagamat kami po ay maaga, kami po ay maagang pumasok dito. At kami naman pagkatapos noon kami ay bumalik sa aming sasakyan at kami pong dalawa ay muling natulog dahil medyo kulang sa tulog po. Bagamat tsaka naging busy kami kahapon. Masyadong mahaba yung aming mga nilalakad kaya medyo po napagod. Ang binasa pong banal na kasulatan ni Pastor ay doon sa Juan, Kabanata 8 sa talatang 36. At ang sabi doon, kaya kung palayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Isang bagay din ang aking natutuhan dito sapagkat nakita ko na karamihan sa inyo ay nagsusulat, nagtitake ng notes. At naisip ko na mas madaling mag-take ng notes kung ilalagay ko doon sa PowerPoint at madali niyong makopya. Bira ko mo ginagawa, pero dahilan sa ito yung nagiging norm dito sa atin para ito po ba'y talagang dinidili-dili nyo sa inyong mga sarili, yung inyong mga kinokopyan yan? Kasi narinig nyo na ako, pagkatapos isusulat nyo pa. Pag nagkulang pa naman yan, ewan ko na. Okay, ang ating pong, sinabihan ako ni Pastor na ang ating pong buwan ay patungkol sa kalayaan. Ano po? Ako meron pong isang panuntunan na natutuhan ko nung ako ay kabataan pa patungkol sa kalayaan. Ang sabi po ay ganito, freedom is not the right to do what you want, but it is a power to do what you should. Ito po ay naging malalim sa akin. Ano po? Naging malalim sa akin ang kasabihang ito. Ulitin ko, kalayaan is, freedom is not the right to do what you want, but it is a power to do what you should. Ang kalayaan daw ay hindi ito yung kalayaan mo upang gawin kung ano ang gusto mo, kundi ito ay kapangyarihan kung ano ang dapat mong gawin. So, though we have freedom, freedom is not really totally free, but it is only limited to do what you should. Kasi kapag ang freedom ay ginawa mo, batay doon sa iyong kagustuhan, anarkiya ang lalabasan. So, freedom is not really free. Freedom is only freedom if you will do what you should do, yung tama. Kapag ang kalayaan ay ginawa mo na sa maling paraan, ito ay hindi na kalayaan, ito ay isa ng anarkiya. Ngayon, yung ating tema ay mula sa pagkaalipin ng kasalanan at makamundong bagay patungo sa tunay na kalayaan kay Kristo. Ito po ang magiging tema natin. Ulitin ko, mula sa pagkaalipin ng kasalanan at makamundong bagay patungo sa tunay na kalayaan kay Kristo. Ang ating pong teksto ay makikita doon sa Juan, Kabanata 8, sa talatang 36. Okay, tama po. Kaya't kung palayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Sa ating pong panimula, ayan. Ano ang tunay na kalayaan? Maaring ang gustong maging malaya pero hindi lahat ay tunay na malaya. Ang kalayaang mula kay Kristo ay hindi lang tungkol sa kalayaang gawin ang gusto mo, kundi ang kalayaang hindi na alipin ng kasalanan.
Kalayaang hindi na itinatali ng kahihiyan at kalayaang mamumuhay sa katwiran at layunin ng Diyos. Batay doon sa Galatia, doon po sa Kabanata 5 sa talatang 1, ay sinasabing pinalaya tayo ni Kristo upang tayo'y manatiling malaya, kaya't magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pali sa alay tuntuning nagpapalupig sa tao. Okay, ang sabi po doon, pinalaya tayo ni Kristo upang tayo'y manatiling malaya. So hindi po ang kalayaang ibinibigay sa atin ay malaya tayo ngayon, bukas tayo ay alipin, kinabukasan ay malaya, kinabukasan ay alipin sa kasalanan. Ang sinasabi ng tunay na kalayaan sa Panginoong Hesus ay ang kalayaan na kung saan ay nananatili. Hindi po on and off ang kalayaan. Malaya tayo bilang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos na gumawa ng mga bagay, pero yun lamang mga bagay na kung saan ay nakalulugod sa ating Ama. Yun po ang ating kalayaan. At bukod doon, wala nang iba ang ating kalayaan. Ibig sabihin tayo bilang mga Kristiyano ay tayo ay nakatali sa kalayaan sa pagsunod sa ating Diyos. Simple lang yon. Tayo, kagabi ay kami nag-Bible study kina Ludi. At ang isa doon sa huling talata na sinabi ng Panginoon doon sa aming pinag-aralan, patungkol doon sa doon sa tupa, pinag-aralan namin kagabi yung paghihiwalay ng Diyos ng tupa at saka ng kambing ng talinhaga, sapagkat ang sabi doon, ang Panginoon daw ay nandoon sa trono kasama ng mga anghel. At sinabi doon na yung daw mga tupa ay itinilaga na ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Ibig sabihin ng tupa ay yung mga nanampalataya kay Kristo. So nangangahulugan lamang na tayo bilang mga Kristiyano ay mga tupa ng Diyos, at ang sabi doon ng Panginoong Hesus mismo, siya mismo ang nagsasabi at kausap niya yung mga tao. Ang sabi niya, tayo daw ay itinilaga bago pa lalangin ang sanlibutan. So ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi aksidente. Ito ay itinilaga ng Diyos, at kung bakit kayo nakaupo ngayon dyan, hindi yan aksidente. Yan ay ginawa ng Diyos, at ang sabi niya bilang tupa niya, kayo ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung aming Bible study kagabi. Bagamat, okay, nasaan ako? Okay, bagamat, doon sa ang kabaliktaran ng kalayaan, pagkaalipin sa makamundong bagay. Okay, so pinag-uusapan natin ang kalayaan, pero pag pinag-usapan natin ang kalayaan, meron itong kabaliktaran. Ang kabaliktaran ng kalayaan ay pagkaalipin. May libreng tubig. Okay. Ang kabaliktaran ng kalayaan ay pagkaalipin. At ito ay pagkaalipin natin sa mga makamundong bagay. Bakit ang hirap buksan? Okay. Ito ay bagamat tinawag na tayo sa kalayaan, maraming Kristiyano ang namumuhay pa rin sa pagkaalipin. Ito ay hindi pisikal, kundi espiritual na pagkaalipin. Pagkaalipin sa pita ng laman, mata at kayabangan. Ayon sa unang Juan, Kabanata 2 sa talatang 16, ang sabi ganito, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. Believers and non-believers alike. Pareho yan. Merong tatlong sinasabi. Ito ay yung pagnanasa ng laman. Okay, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata,
at pagbabataas sa buhay. Hindi como tayo ay Kristiyano, tayo ay ligtas dito. Now, tingnan natin kung paano tayo hindi magiging ligtas dito. At mapapansin natin, siguro hindi lang natin alam, na tayo ay guilty. Ano? Bagamat sinabi na ng Diyos na tayo ay Kanya ng anak, tayo ay inihiwalay na sa sanlibutan, at tayo ay namumuhay na espiritual, subalit hindi pa rin tayo nakatakas sa tatlong problemang ito. Sabi ko nga, tama, tayo ay malaya. Ngayon, bukas alipin, bukas malaya, bukas alipin. Sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, alam nating mali ito. Pero nagagawa natin, ang kagandahan lamang sa atin bilang mga anak ng Diyos, ay kapag nagawa natin ang mga bagay na mali, nandoon ang Espiritu ng Diyos. At sinasabi sa atin, anak, alipin ka muli. So nandoon ang ating pagkaunawa, nandoon ang ating pagkilala sa sinasabi ng Diyos sa atin at tayo ay muling nananubalik. Kaya ang buhay natin kalayaan, pagkaalipin, kalayaan, pagkaalipin. Pero ang sinasabi ng Diyos, hindi dapat ganon ang buhay natin sapagkat ang sabi niya, dapat ang ating kalayaan ay nananatili. Di ba? Maganda yun dapat nananatili. Pero hindi pwede habang tayo narito sa sanlibutan. Magkakamali at magkakamali at magkakamali tayo. Ang kagandahan lang ay tayo merong probisyon ng pagpapatawad mula sa ating Ama, pero huwag niyong abusuhin. Huwag niyong abusuhin. Kasi namamalo ang Diyos. Okay. Ang isa dito ay yung tinatawag na pagnanasa sa laman, ng laman. Alipin sa kalayaan doon sa unang Juan 2:16, ang pagnanasa ng laman, katulad din sa Galacia, hayag ang mga gawa ng laman, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tinutukoy nito ang paghahanap ng pansariling kasiyahan at kalayawan ng katawan. Ulitin ko, yung pagnanasa ng laman ay sinasabi dito, tinutukoy nito ang paghahanap ng pansariling kasiyahan at kalayawan ng katawan. When you say pansariling kasiyahan, gusto mong i-satisfy o craving doon sa iyong personal needs. Wala namang masama doon kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit kung ang craving mo for yourself is ang craving mo ay patungkol sa sanlibutan, then nagiging alipin ka muli. Walang masamang mag-crave for yourself, but if you are craving for the glory of God, nothing wrong. But if it is for your own glory, something wrong. So nakita natin na ang bawat isa sa atin, bagamat tayo ay pinalaya ng Diyos, ay wag na tayong maging hipokritiko sa ating sarili sapagkat ito naman ay nangyayari. Hindi lamang sa inyo, maging sa akin, ito ay nangyayari. Merong pagkakataon na kung saan ay nandoon yung pagnanasa ng laman. Halimbawa, ano yung mga pagnanasa ng laman? Bisyo. Ano ang inyong bisyo? Huwag nyo sasabihin wala kayong bisyo. Meron. Anong bisyo nyo? At bisyo ko? Facebook. Di ba? Computer. Ano pa? Ano yun? Legend? Ano yun? ML? Mobile Legend. Meron pang labanan internationally. Di ba? So, immoralidad. Ano? Sobrang, ito. Hindi ko to kasalanan, ha? Nandun sa Bible to. Sobrang pagkain. Ha? Ako, nagda-diet na ngayon kasi high cholesterol ako. Wala na nga akong kanin. Kamote na lamang at saka saging. So, pag-iinom, sino nagiinom dito? Tubig lang. Okay? At pagka humaling sa physical pleasures, kayong maraming mga physical pleasures, alam niyo yan, na kung saan ito yung tinatawag ng pagnanasa ng laman. Now, anong nagiging dulot nito? Ito'y nagdudulot ng
Guilt. Di ba? Kapag ginagawa natin ito, alam natin ito'y labag sa Panginoon, ano nangyayari sa atin? Nagkakaroon tayo ng guilty feelings. Mabuti naman at nagkakaroon ng guilty feelings. Kasi kung wala kang guilty feelings, anong gagawin mo? Tuloy-tuloy ang gagawin mo sa kasalanan mong ginagawa. Tatlong klase ang moral eh. Moral, immoral, at amoral. Tatlo yan. Napansin ninyo yung mga tao na kung saan ay pumapatay, pero kung pumatay ay parang 3-5? Meron. Dahil sila ay mga hindi na moral, hindi rin sila immoral, sila ay amoral. Ibig sabihin, ito yung mga taong tinakasan na ng konsensya. Kapag ikaw ay tinakasan na ng konsensya, kahit anong bagay ay pwede mo nang gawin. At naniniwala ko bilang mga Kristiyano, hindi ito pwede mangyari sa atin. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin at ito ay patuloy na magpapaalala sa atin kung meron tayong kasalanang magagawa. Kaya hindi para sa atin yung tinatawag na amoral or tinakasan na ng konsensya. Okay? Dumako tayo doon sa pagnanasa ng mga mata. Itong maganda. Pagnanasa ng mga mata. Alipin ng materialismo at teknolohiya. Tama ba? Meron ba ako dito? Meron ba ako dito? Meron? Okay. Pasensya kayo, wala akong salamin. Hindi ko makita. Alipin ng materialismo at teknolohiya ayon doon sa unang Juan 2:16. Sinabi din ito sa Ecclesiastes, Kabanata 5 sa talatang 10. Ang sabi doon, ang umiibig sa salapi ay hindi kailanman masisiyahan sa salapi. Totoo ba ito? You get a lot of money. You already got a lot of money. What do you need more? A little more. A little more. A little more. Ibig sabihin, walang kasiyahan sa salapi. Sa palagay ko sa atin dito, walang may ganon. Di ba? Meron ba dito sa atin na walang kasiyahan sa salapi? Wala, di ba? Kasi wala naman tayo sa salapi. Wala naman tayo sa salapi. Kung tayo marami sa salapi, hindi ganyan ang upuan natin. Di ba? Kung tayo marami sa salapi, dito sa ating simbahan, ang ating mga upuan dikutsyon, baka may recliner pa. Di ba? Kaso, exempted tayo ron. Exempted tayo ron. Doon sa Mateo, Kabanata 6, sa talatang 22-23. Sabi doon, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung masama ang inyong paningin, madilim ang inyong buong katawan. Kasama dito ang pagkahumaling sa mga bagong gamit. Ano mga bagong gamit meron ngayon sa ating kapanahunan? Cellphone, iPad, iPhone. Hindi pa masyahan doon sa yung Nokia 3210. Di ba? Ang gusto ay iPhone, ano ngayon? iPhone ano ngayon? 16. Yung ibinigay kong iPhone kay Adam, iPhone 6. Hindi na ginagamit kasi may bagong cellphone, baka tinapon yung iPhone 6. Anyway, hindi tayo masyahan. Merong isang magandang halimbawa akong naalala eh. Masyado siyang mainggitin. Kasama yan doon pagiging mainggitin. Yung kanyang kapitbahay, alam nyo ba, gusto nyo makilala sarili nyo? Gusto nyo makilala talaga kung sino kayo? Tanungin nyo kapitbahay nyo. Alam niya lahat tungkol sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Kahit hindi kayo lumabas ng bahay, alam niya kung tungkol sa inyo. Di ba? Kaya, pag pupunta kayo ng halimbawa ay NBI, at gustong tanungin ng NBI kung ano kayo, dumaan muna kayo sa kapitbahay nyo. Alam niya yun. Alam niya lahat yun. Kaya nakita nyo kapag nag-BBI, yung background investigation, saan pumupunta? Sa kapitbahay. Kasi sasabihin na kapitbahay kung anong klaseng tao ka. Yan po ay durubo
Huwag niyo pong pauutangin ng motorsiklo kasi yan po ay hindi magbabayad. Baka yan po ibenta pa niya. Okay? Yan yung mga kapitbahay. Pero pag mahal mo yung kapitbahay mo, lagi mo pinapadala ng ulam, may magtanong dyan, anong sasabihin yan? Lahat maganda tungkol sa'yo. Pero moment na mag-miss ka, yari ka. Masama, ikaw na yung pinakamasamang tao sa buong mundo pag nag-miss ka at hindi mo siya napagbigyan. Yung kaklase ay merong iPhone 10. Dahil ko yan. Bakit? Bibili ako ng iPhone 16. Magkano ang iPhone 16? 70? Me? Ilan me? Kasi bumili kami ng iPhone 17. Oo, bumili kami. iPhone 17. Hindi kami bibiro. Ha? Pero anong binili natin, me? iPhone 14. O, biro mo iPhone 14, biro mo 70,000. Pero hindi amin. Hindi amin. Isipin mo, with that amount, samantalang yung kaibigan namin, papalibing namin, 5,200, wala pa kami may bigay na pambili ng katawlo at kamaog. Ito, iPhone. Pero alam nyo ba kung magkano ang tunay na halaga ng iPhone sa China? Yung tunay na presyo niya, yung production price, alam niyo kung magkano? $10. I'm not kidding. The actual production cost of an iPhone sa China is only $10. And they're selling it for how much? Ganun kalaki ang tubong nila. I'm not kidding. $10 lang ang production cost niya. Okay? Isa pa doon sa pagkaingit. Yung kapitbahay, bumili ng ref, ganyan kaliit, ganyan. Kasi mahirap lang yung kapitbahay. Pero bumili ng ref, nainggit yung kapitbahay, bumili ng ref, ganyan kataas. Tapos, bumili ng e-bike, yung kapitbahay, bumili ng kotse. Talagang ayaw niyang magpapatalo doon sa kapitbahay. Nagbakasyon yung kanyang kapitbahay ng 7 araw. Alam mo kanyang ginawa? Nagbakasyon habang buhay. Huwag kayong magiging mainggitin. Lalo na sa pagbabakasyon ng kapitbahay nyo. Baka kayo'y kunin ni Lord. So, bukod pa po doon, ang isa pa sa mga kalayaan na kung saan ay nag-hamper o pumipigil sa atin ay, okay, baka malimutan ko. Yung pagkahumaling sa mga bagong gamit, social media, gadgets, at saka trending items. Ngayon, ito kasi nung araw, hindi namin ito alam eh. Kaya hindi mo po pwedeng ilagay ito sa amin eh. Kasi hindi namin, nung araw eh, pagtatawag ka sa kamag-anak mo, pupunta ka sa PLDT, tapos kinakailangang maiksing-maiksi ang sasabihin mo kasi mahal ang bayad. At wala kaming text noong araw, hindi namin ito naranasan noong araw, kung kaya't kung ito'y sasabihin ko sa aking lolo nung kung nabubuhay pa, ay baka sasabihin nasisira ang aking ulo kapag sinabi ko kung anong technology meron ngayon. Noong araw, walang text, merong telegrama. Papaiksiin ng kaiksi-iksi dahil mahal ang bayad. Ang sabi niya, nagtelegrama, si nanay ay malala. Pinaiksi. Naku, nag-iyakan ng lahat at naghanda na ng damit. At sa kanilang pagkakakala, dahil maiksi ang pagkakasulat na si nanay ay malala, ay sila'y naghanda na ng pamburol. Dumating ang sumunod na telegrama, siya'y magaling na. So, ngayon, same time, di ba? Nasa Amerika and yet ka-text mo, kausap mo. Noong kapanahon na namin yan, ba't sinabi mo yan, baka sasabihin nung araw, sira ang ulo mo, hindi yan pwedeng mangyari. And yet it happens. And also, this technology enslave people. Ang teknolohiyang ito ay ginawa upang gamitin, hindi upang ikaw ang gamitin. Ikaw dapat ang gumagamit dito, hindi ikaw ang ginagamit ng teknolohiya. And yet, ito pang maganda. Gumamit ng cellphone pero namatay siya.
sa paggamit ng cellphone. Kasi walang signal. Walang signal, namatay siya. Eh kasi naganap siya ng signal, umakyat doon sa bubong, nahulog. Di ba? So, maganda yung teknolohiya, but you should be the one using technology, not technology using you. At ito ay isa doon sa mga kasalanan na kung saan ay umaalipin sa atin, kung kaya't hindi tayo tunay nagiging malaya. Pagmamataas sa buhay. Yung katulad nung kanina, pagmamataas sa buhay. Yung ambisyon, mataas na ambisyon. Masama bang mag-ambisyon? Hindi. Setting up a goal is not really a problem. Provided na ang goal mo ay it will end up for the glorifications of God. Pero kung ang ambition mo is only to gratify yourself, hindi yan maganda dahil hindi yan nakalulugod sa Diyos. Yung iba dahilan sa kanilang pag-aambisyon, ano ang kanilang ginagawa, lalo na sa trabaho. Ano kanilang ginagawa para tumaas sila doon sa kanilang ambisyon? Nangihila pababa. Ito yung tinatawag na kaugalian ng mga Pilipino na tinatawag na crab mentality. Sino dating dito ang crab mentality? Bukod doon sa sinabi ko sa inyo kanina na the definition of freedom, ito talaga nasa buhay ko yan. High school pa ako, talagang nasa isip ko na yan, yung freedom is not the right to do what you want, but it is a power to do what you should. So, totoo sa akin yan. At meron pang isang totoo sa akin na ako'y natutunan. Na huwag mong i-elevate ang sarili mo na mas mataas kaysa sa iba. Panuntunan ko sa buhay ko na huwag mong ilagay ang iyong sarili na mas mataas kaysa sa iba. Humility. And I'm proud to be humble. Yeah, humility. Di ba? Huwag mong ipagmalagay na ang iyong sarili ay mas mataas sa iba. That is why you should be proud to be humble. Baliktut, ano? Okay. Paradox. Okay. Maganda kasi yung ikaw ay may ugali na kahit kailan ay huwag mong itataas ang iyong sarili. Pero merong mga tao, depende sa personality. Kapag yung tinatawag na mga narcissist, lalo na yung mga grandiose narcissist, walang magaling doon kundi ang kanilang sarili. Yung presidente ng Amerika, ganun yun. Laging magaling, siya lang magaling, pero pagdating at the end, ano nangyayari? Napapahamak kasi hindi natutuloy yung kanyang sinasabi. At bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, hindi natin ugali na tayo ay magtaas ng ating sarili sapagkat binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon na siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Hindi lamang nagkatawang tao, siya ay nabayubay sa krus para sa pagtubos ng ating kasalanan. And therefore, there is no reason for any one of us to be proud of ourselves because our Lord Jesus Christ has given us a very great example to be humble. Nagpakababa ang Diyos para sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. And by that, no one among us has the right to elevate ourselves better than the others. Naintindihan niyo yan? English yan, di ba? Baka naman marunong kayo mag-English eh. So, napakagandang panuntunan sapagkat ito yung kinagigiliwan ng mga hindi mananampalataya sa mga Kristiyano. Yung pagiging mababa, unassuming ba yun? Yung parang simple lang, hindi nag-assume na kung saan. At kung minsan, hindi tayo ligtas dito. Ayaw nating papatalo. Mas magaling ako sa kanya. Di ba? Kung minsan natutokso ako dito pag naiinis ako dun sa kausap ko eh. Yung magmamataas ng magmamataas, iniisip ko ano bang iaabot ng tawag to sa akin? Di ba? But of course, nandun na naman, papasok na naman yung kaisipan na never exalt yourself better than the others. Sapagkat ito ang buhay natin, dito tayo itinalaga ng Diyos. At bilang halimbawa, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin.
Mga taong nagmamataas sa buhay ay nilalabanan ng Diyos ang kanilang kapalaluan. Ano yung palalo? Mayabang. Magaling ako doon. Nung hindi pa ako mananampalataya, ako talagang magaling ako eh. Naalala ko yun. Siguro mga 5 years old ako. May dumating na helicopter sa amin. First time kong nakakita ng helicopter. Alam niyo, tagarong kami sa kabukiran eh. Nung makita ko yung helicopter, ang sabi ko sa aking kuya, kaya kong buhatin yan. Kasi ang layo eh. Maliit lang yan. Kaya kong buhatin yan. Eh nung bumaba, malaki pala. Malaki pala yung helicopter. So, hindi natin maiwasan. Lalo na kung meron kang iPhone 17. Ay, ito pa. Ito maganda to. Mami, nauso ang beeper, di ba? Nauso ang beeper. Yung kapitbahay natin na stuntman yun. 14,000 ang beeper nung araw. Hindi ba? At dahilan sa kagustuhan niyang kahit mahirap, bumili siya ng beeper kasi usong-uso ang beeper nung araw at pag may beeper ka, sikat ka. Ang problema ay ganito. Nung makabili ng beeper, nagbago ang lakad. Alam niyo kung paano lumakad? Nakalagay yung beeper, ganyan maglakad. Bakit? Meron akong beeper. Di ba? 14,000 nung araw yung beeper. So, nakakatuwa yung pagyayabang, ano? Maganda yung sapatos. Anong sapatos mo? Nike. Adidas. Tapos dala-dala mo pa yung resibo, hindi to peke, ha? Di ba? So, ito yung mga bagay na kung saan ay umaalipin sa mga tao. At bilang mga mananampalataya, hindi tayo ligtas dito. No? Hindi tayo ligtas sa ganitong klase ng kasalanan. Bagamat sinasabi tayo pinalaya ng Diyos, paminsan-minsan. Hindi ko naman sinasabing palagi, nararanasan natin ang bagay na ito. Hindi ba? Okay, ang pagpataas ng sarili, ito ay ang pagangat ng sarili, pagmamayabang at pagbuo ng perfect life. Okay? Sa panahon ng social media, ang pride of life ay nakikita sa curated post. Lagi kang nagpapakita ng tagumpay. Sayang o galing, kahit minsan ay hindi ito totoo. Di ba? Nagpo-post. O, yung kapo-post na yan, kung minsan nakakaano yan eh, nabibisto ka tuloy. Diba? Kung nasaan ka. Sabi mo sa boss mo, may sakit ka. Tapos, nakita ka sa social media, naka-post ka, naka-swimming suit. Pala, may sakit. Huwag masyadong magpo-post kasi kung minsan nakakabisto yan. Now, ano ang solusyon sa problemang ito? Hindi kailanman hangad ng Diyos na manatili tayong alipin ng kasalanan o ng sanlibutan. Sa halip, tinawag niya tayong mamuhay sa tunay na kalayaan. Sa Roma, sa Kabanata 6, sa talatang 6 hanggang 7, alam natin ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang mamatay ang katawang makasalanan, sapagkat ang namamatay na ay pinalaya mula sa kasalanan. Ang sabi dito, yung daw ating sarili ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo. So kung ipinako na yung ating sarili, patay na tayo sa paggawa ng kasalanan sapagkat ito ay inako na, isinama na doon sa pagkakapako doon sa krus. Ipako araw-araw ang luma mong pagkatao. Sabi doon sa Galatia, Kabanata 5, sa talatang 24, ipinako na sa krus ang kanilang likas na pagkatao kasama ang masasamang pita at pagnanasa dito. Ito yung issue palagi pagdating sa kaligtasan. Alam niyo ba yan? Ang sinasabi ng mga hindi mananampalataya, ang kaligtasan daw ay kinakailangan gumawa ka ng mabuti. Tapos sasabihin natin sa kanila, hindi mo kinakailangan gumawa ng mabuti upang ikaw ay maligtas, kundi sa pananampalataya lamang. So ang kanilang sinasabi,
Eh kung ganun pala na hindi ka na pala kinakailangan gumawa ng mabuti, eh di patuloy ka na lang gagawa ng mabuti. So paano yun? Subalit hindi nila naiintindihan na tayo bilang mga mananampalataya ay sinasabi dito na hindi na tayo dapat magpatuloy sapagkat una ipinako na yung ating kasalanan kasama ng ating Panginoong Hesus. Kasama dito yung likas na pagkatao, kasama ang masasamang pita at pagnanasa. Isuko araw-araw sa panalangin ang laman, inggit at kayabangan. Every day. Kasi paggising mo sa umaga, meron ka na namang araw na daraanan. At pagdating sa araw na ito, makikihalubilo ka sa tao. Maganda kung gabi kasi kapag gabi wala kang kahalubilong tao, di ba? Hindi naman pwedeng puro gabi. Hindi mo maiiwasan ng araw. So kinakailangang manalangin tayo sa umaga, paggising natin na tayo sabihin natin sa Panginoon na darating na naman ang araw na ito, maraming pagsubok na darating. Hindi lamang sa aking sarili, kundi pagsubok doon sa mga taong nasa paligid ko. Ang hinihiling ko, ako ay iligtas mo sa mga taong at gawang yun. Maganda ba yun? Tama ba yun? Ito pa ang isang maganda. Paano tayo makalalaya dito sa pagkaalipin ito? Baguhin ang isip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Doon sa Roma, sa Kabanata 12 sa talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip ay magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito yung maganda. Ito yung maganda. Huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito, TikTok. Napansin nyo, ang TikTok is a tool na hindi natin alam kung ano yan. Everything that you do in TikTok is nasa algorithm. Tama kami? Yung lahat ng ginagawa mo sa TikTok, nasa algorithm yan. Whatever they will do on you, or they can do on you, you do not know. Naka-algorithm yan. That is also being used as an intelligence. Kaya sa Amerika, hindi nila pinapayagan ang TikTok. Ewan ko kung pinayagan, pero alam ko, hindi nila pinapayagan ang TikTok because this is a Chinese system of infiltration. Diba? Maganda? Yung iba, pa-TikTok pa, but you do not know the real intention. At naka-algorithm yan. Alam nila mismo kung anong ginagawa mo because of technology. Kaya dito ang sabi, tayo daw ay magbago ng ating, wag na tayong sumunod sa takbo ng sanlibutan, kundi baguhin natin ang ating sarili. Baguhin ang isip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Tapos dito ang sabi, sa lahat ng problemang dumarating nito sa atin, isa lang ang gamot diyan para tayo ay makalaya doon sa pagkaalipin niyan. Ang antidote niyan, alam niyo kung ano? Yung salita ng Diyos. That is why, may suggestion ako, naisip ko kanina. Di ba meron kayong cellphone? At merong mga apps ng Bible, Tagalog man o English, na hindi naman online. Meron meron nun. In fact, pag nagbasa ako ng Bible, mas gusto ko pang basahin doon sa cellphone ko kasi mas malalaki yung sulat kesa doon sa Bible, na hirap ako. Dahilan sa ang salita ng Diyos ay makatutulong sa atin sa pang-araw na pamumuhay. Ang aking suggestion, maglagay kayo ng apps na yan. Bagong tipan. Lumang tipan, bagong tipan. Pero mag-umpisa kayo sa bagong tipan. Na pagkagising nyo sa umaga, alam ko namang ginagawa nyo to, at pagkagising nyo sa umaga, ang unang tinitingnan ninyo ay ang messenger. Tama, mali? Pero sa halip na messenger ang unahin nyo, ipangalawa nyo na lang. Lagyan nyo ng apps ng Bible, Tagalog man English, na paggising nyo sa umaga, yun ang unang yung ilagay sa inyong mukha. Kahit isang chapter lang basahin ninyo, hindi naman masakit sa orasyon. Paggising mo, malalaman mo at the end of the day or time, natapos mo yung buong Bible. At nakatutuwa sapagkat kapag nagbasa ka nito, it will help you to ease your feeling, yung damdamin mo, sapagkat ang inuna mo sa paggising mo ay ang Diyos. Di ba?
Masama ba yun? Pero ginagawa nyo? Hindi. Hindi masama, pero hindi naman ginagawa. But I'm encouraging you to do it. Makakatulong yun sa inyong kaluluwa. Sa ating kaluluwa. At sa pangwakas, okay? Panyaya sa tunay na kalayaan, doon sa 2 Korinto, sa Kabanata 3, sa talatang 17, sapagkat ang Panginoon ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Kaya tandaan nyo, nung kausap ng Panginoong Jesus si Nicodemus, anong sabi niya? You must be born of the Spirit. Alam niyo ba kung bakit hindi maintindihan ng mga hindi mananampalataya ang Biblia? Alam niyo bakit? Because they do not have the Spirit of the Lord within them. Kasi yung Espiritu ng Diyos na nandoon sa puso natin, yan ang interpreter ng Bible. The Bible was written through the inspirations of the Holy Spirit, and it is only the Holy Spirit that could give us the real meaning of it. Without the Spirit of God, ano yung English ko? Kung wala ang Espiritu ng Diyos, di ako speaking in tongues, nakikarried away lang ako. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi natin maintindihan ang Biblia. Ito yung suliranin ng maraming tao. Kahit bigyan mo sila ng Biblia, ang sabi lang, hindi namin maintindihan. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos lamang ang pwedeng magpaliwanag sa iyo nito dahil siya ang nag-inspire para ito'y may sulat. He is the author, therefore He is the only one that could explain kung ano ang kanyang sinulat. At mapalad tayo sapagkat sa oras na ito, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Nakikinig kayo, naiintindihan nyo, dahilan sa Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin. Kung kaya't ang sinasabi dito, ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, meekness, and self-control. So, in closing, ano ang solusyon upang tayo ay patuloy na makakawala doon sa pagkaalipin at manatili tayo sa kalayaan? There is only one solution, and that is living in the Spirit of God. Siya lamang ang tanging makatutulong sa atin. Wala nang iba. And read your Bible. Pray every day. If you do not read your Bible, use ring every day. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sapagkat sa umagang ito ay natutuhan namin na bagamat kami ay mga anak mo, ay hindi pa rin kami ligtas sa amin pong pagkaalipin sa kasalanan. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay aming Diyos na kung saan nagbigay sa amin ng Espiritu na kung magkagayon man na kami ay mapapunta sa kasalanan ito, ikaw ay nagpapaalala. Kung kaya't ang aming pong pakikipag-isa at kalayaan ay nananatili sapagkat ikaw ang sumasa amin. Dalangin po namin sa umagang ito na kami po ay patuloy na manatili sa kalayaan at kami po ay patuloy mong basbasan sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen.